Pipiliin mo pa rin ba ang Yamaha Sniper 155 ngayong taong 2020? Hey, what's up mga amigo? Kamating na on your screen na naman again. Good day sa inyong lahat. Content na to mga amigo ay para doon sa mga motorcycle enthusiast na nagbabalak bumili either scooter or manual tulad na itong Sniper 155. May mga nagtanong kasi sa atin before mga amigo, hindi ko alam kung saan video natin yun ng ating YouTube channel. May nagtanong before, naalala ko ang sabi, ano ba ang mas maganda, NMAX or Sniper? Syempre mga amigo, as a user and syempre na-experience ko na lahat about dito sa motor na to, mapa-issue man yan. Based din dun sa na-experience ko sa pag-drive ng Yamaha NMAX, syempre mas pipiliin ko pa rin ang Sniper 155 mga amigo. Bukod kasi sa ito yung dream bike ko, mas komportable kasi akong dalhin yung mga manual. Siguro kung hindi dumating nga Pilipinas mga amigo, either Raider 150 Fi or yung Aerox na mapupusuan ko, stay pa rin ako dito sa motor na to. At kahit dumating pa man yung ABS version na to, masasabi ko mga amigo, walang pinag-iba sa version na to ang parating na ABS. Ano ko nasabi? Kasi yung nagbago lang doon mga amigo, pairings niya tulad dito at saka dito. So, ang sabi nga ng ibang vlogger na napanood ko sa Vietnam, pwede daw palitan lang ng pairings to ang 155 version 1 and magiging kamukha na siya ng version 2 na 155, which is yun yung may ABS na. Ang pinag-iba lang naman doon, yun lang, ABS lang talaga. Walang pinagbago kundi ABS lang ang nadagdag doon sa version na yun. About naman sa pairings nun, hindi naman yung big deal no para sa akin. Anyway, mapunta naman tayo mga amigo. Bakit nga ba ito pa rin yung pipiliin kong motor ngayong 2024? Bakit dito pa rin ako mag-i-stay sa motor na to? Lagi ko nga sinasabi sa inyo mga amigo, ang Yamaha Sniper 155 ay komportable siyang dalhin. Bukod sa matipid siya, hindi rin siya magastos pagdating sa maintenance. Sa 2 years and 6 months mga amigo na paggamit ko sa motor na to, change oil, brake pad, air filter, yung mga tires niya at yung mga dagdag cheche-boreche ko na design lang, mas maging swabe lang yung looks na ito. Ayan, tulad nitong RCB tsaka side mirror. Yun lang yung mga naging expenses ko or ginastos ko sa motor na to sa loob ng 2 years and 6 months. So hindi naman kasi ako tulad ng ibang mga fashionista pagdating sa motor mga amigo na ayun nga nagpapalit ng mags or iba pang parts no. Okay na sa akin yung simpleng forma lang, yung mga katulad neto. As long as maganda yung takbo niya, smooth siya and comfortable ako sa daan, okay na ako doon sa Sniper 155 ko. Trip mo naman yung bagong Sniper 155 na ABS version or yung version 2 nga ni Sniper 155. Nasa sayo na lang din yan amigo kung yun yung bibilin mo. Siyempre kung ako ba naman ikaw andyan na yan andyan na yung version 2, bakit ko pa bibilihin yung version 1 ng 155? Mas maangas yun and may ABS version na rin. Sa akin mga amigo ay dual piston lang to no, pero ganun pa rin naman sa pag-iingat na lang talaga yan, mapa ABS man yan or what no, na klaseng braking system no? Nasa gumagamit na lang yan mga amigo. Kahit gaano pa ganda yung preno ng motor, kung kaskasero ka naman or what, wala tayong magagawa doon. Dagan lang mga amigo. Meron din pala ako nagastos pagdating sa bracket din and box. Yung box hindi ko nilagay ngayon kasi nga hindi ko naman siya kailangan. Nakaraan bago itong matapos tong taon na to, nagbala akong ibenta tong motor na to. Nagbala ako na sakaling ibenta ko siya, ADV 160 sana yung ipapalit ko. Pinag-isipan ko siya na maigi bago ako nag-decide na magstay pa rin dito. Yung bumubulong sa isip ko na maganda kasi yung ADV, compartment niya, comfortable din siya sa daan, yung riding posture niya na syempre no, na yun yung nagpaganda sa imahe ng ADV. Kaya siya tinawag na ADV kasi adventure no. From the word adventure, papasok doon mapa on and off road siya, maganda siyang gamitin. Kanya lang mga amigo, itong motor na to kasi ay dream bike ko. Kaya parang nanghihinayang talaga ako kung bibitawan ko siya, kung ipagpapalit ko siya sa scooter. Nangihinayang ako sa motor na to talaga sobra. Kaya sabi ko instead na ibenta ko to or magpalit ako ng motor, mag-iipon na lang ulit ako para dagdagan or magkaroon ng kasama tong motor ko. Bukod sa ito yung dream bike ko talaga mga amigo, meron akong pangarap na scooter na para lang sa ayun, long ride talaga. Mas prefer ko kasi ang scooter pagdating sa long ride like NMAX and ADV.
Sa sniper kasi pagdating ng mga sobrang malayuan talaga, i-recommend ko rin sa inyo to, pero yun nga lang, depende lang din sa nakasanayan natin. Ako nakasanayan ko naman na tong motor na to. Babalik nga tayo doon sa usapang on and off road. Mas prefer ko talaga ADV. Based na nga rin sa mga napanood ko na review, no, napaka-goods talaga ng ADV mga amigo. So yun lang naman, pero iba pa rin talaga ang Yamaha Sniper 155. Kaya hanggang ngayon marami pa rin yung bumibili na ito. Isa pa rin to sa tinatangkilik mga amigo ng mga motoristang Pilipino dito sa Pinas. Ang daming dahilan kasi kung bakit Sniper 155 yung pinipili nila. Besides sa matipid sa maintenance nga, ayan, ₱1 pa lang ako nagpalit ng kadena ko, di ba? Pati gulong ko, matipid rin to sa gas. Sobrang tipid nito sa gas, parang may kumpara nga siya sa mga 125cc na FI na rin, no? Like XRM 125 FI, kasi yung XRM 125 FI ko noon umaabot ng 60 km per liter. Umaabot ng 60 km per liter. Napakatipid noon. Pero ito, parang halos same lang sila nung lagi ko nang ginagamit to, yung motor na to. Halos wala silang pinaglayo pagdating sa gas consumption noon. Yung fuel consumption pala nito nag-average na mga amigo ng 53.0 km per liter. So, kung ikukumpara mo, halos 7 km per liter lang yung difference nila ng 125cc displacement na yon, 'di ba? Kung tutuusin mga amigo, 'di ba, 125cc versus 155cc, hindi nagalayo sa fuel consumption. Ito na ako, 'di ba? Bukod sa speed na siya, BBA siya, mas maganda yung looks niya, 'di ba? Amigo, ngayon 2024, wala pa rin makakatalo sa motor na to. Sabihin na natin mga amigo na yung Raider 150 Fi ay tatalunin niya talaga ang Sniper 155 pagdating sa speed. Pero pagdating sa mga looks na tulad neto, ewan ko na lang kung anong masasabi nyo. Yun nga, tulad nga ng sabi ko mga amigo, peace lang tayo. Kaisa tayo, no to brand war. Marami rin palang paparating na mga motor ngayon sa Pilipinas. Makakaabangan natin yung Honda Winner X, no, na inaabangan na dito sa Pilipinas. Mga pala, napalitan ko na rin pala yung shock neto mga amigo. At bull race, yun lang mga parang minor lang para sa akin, no? Hindi siya major na nagbigay ng problema sa akin. Yung throttle cable niya rin pala mga amigo, napalitan ko na to kasi syempre nung una pa lang nag-search na ako about sa mga issue nito, and napanood ko sa ibang bansa na isa nga to ang throttle cable ni Sniper 155 ang pinaka unang issue na kailangan nating pagtuunan ng pansin. So ito agad, pinalitan ko agad to mga amigo. Yun nga pala, no, speaking of throttle cable, sana yung 155 version 2 ni Sniper goods na yung throttle cable, kasi ito may silicone na to, which is itong RCB yung pinilit ko, no, na may silicone siya. Iba nga, umaabot pa lang ng 5,000 odometer. Naputulan na agad sila ng stock na throttle cable. Para sa akin nakakatakot yun, yung part na yun, hindi natin alam kung saan tayo mapuputulan, no. Sana hoping na hindi ang stock ni Sniper 155 ang throttle cable na ilalabas ni version 2 na Sniper 155 ni Yamaha na version 2 ni Sniper 155. So tingnan nyo naman mga amigo, 2 years and 6 months, apakalinis pa rin ang looks ng Sniper 155 ko. Yun lang, alaga lang talaga. Lagi ko naman sinasabi kapag ina-update ko kayo, no, every month sa Sniper 155 ko, change oil lang talaga, yan ng lubricant lagi, yung kadena. Yan, tulad nito sa akin. Ang nilalagay ko dito mga amigo, Kobe chain lube. Pero kapag hindi na kinaya ng Kobe chain lube, kunyari tuyong-tuyo na talaga siya, dry na, nilalagyan ko siya ng konting langis, yung bagong langis. Kasi kapag nag-change oil ako mga amigo, langis na sobra, kasi 950 ml lang naman yung kailangan talagang ilagay dito sa makina, 900 to 950 ml, no. Yung sobra nun dito ko nilalagay. So dapat malinis na langis yung ating ilagay dito, hindi yung mga use oil na, hindi yung itim na rin. So dapat malinis lang siya tulad nung nilalagay natin sa makina para magiging smooth yung ating takbo. Yun din yung isa sa napapansin ko mga amigo sa motor ko, kapag lagyan ko siya ng malinis na langis, parang yung shifting ko ng gear smooth na smooth talaga. Alam mo yun, yung tipong asarap siya i-drive. So, yun lang naman mga amigo, and sana nakatulong ako doon sa mga nagbabalak bumili. Nasa sa inyo na yan, kayo na mag-decide kung version 2 ba neto na ABS or ito pa ring version 1 ang pipili nyo. Tinanong ko nga pala yung kasa mga amigo nung bumili ako ng langis doon. Hindi pa rin to mapipace out. So ibig sabihin, hanggat tinatangkilik pa rin yung motor na to, yung version na to, hindi pa rin to mawawala or hindi mapipace out sa kasa. Kung napansin nyo naman mga amigo, ang daming bagong kulay na lumabas na ulit.
or paparating din na kulay ng version na to. May kasamang magandang design sa mags. Kaya siguro wala talagang balak ang Yamaha na i-phase out pa yung motor na to, kasi halos magkapares lang naman sila ng design and all goods pa rin to yung motor ko na to. Dami ko ng memories dito sa motor ko na to, no? Dami ko nang napuntahang lugar na before gusto ko lang puntahan, before na papanood ko lang sa Facebook, sa YouTube. Sama ko siya sa delivery, yung pagrarakat ko sa Lalamove, di ba? Kasi sobrang tipid niya, kaya tinry ko na rin siya mga amigo sa delivery, di ba? Kaya doon ko talaga mas lalong nasubukan na ang damit palang itutulong tong motor ko na to. Makakatulong siya sa paghahanap ko ng extra income. Maaasahan talaga siya sa pang-araw-araw. And yan mga amigo, yun lang yung magiging content natin for today. Abangan nyo na lang yung mga susunod na content natin. Kasama ko tong motor ko na to and sa iba pang mga content na gagawin ko. Kung napadpad ka lang pala dito sa YouTube channel natin mga amigo, sana i-like and subscribe nyo itong YouTube channel natin. And click nyo na rin mga amigo yung notification bell, siyempre, para magiging updated kayo sa mga videos na i-upload natin. Alright, kita nyo naman mga amigo, sa digital panel pa lang, wow, maka-amaze ka na, di ba? Underbone, tapos ganyan yung design niya. Keyless na rin siya, no? Kauna-unahan sa underbone na nagkaroon ng keyless na version, which is itong Yamaha Sniper 155. Alright, ito ko na lang tatapusin yung video na to mga amigo. Once again, this is Kamoting Noipi, na laging nagpapaalala sa inyo mga amigo na huwag nyo kalimutan laging mag-ride safe. Peace out, Tabudi! Woo! I'm digging through the glove box. I thought I had a map in here. The driver's door doesn't lock. I bought the car my junior year. There's candy in my backpack, and you can pick our soundtrack. We're heading for the East Coast tonight, so pack your bags and hold on tight, 'cause we're taking off. Pack up here, track is in, pack up here, in track.